Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng Council of God ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa panibagong araw at yugto ng buhay na ipinagkaloob sa ating lahat, pati na sa ating mga mahal sa buhay. At dahil po rito ay marapat lamang na ipagpatuloy ng bawat isa sa atin ang pananalig, pagkilala, paglilingkod at pagpapasalamat sa Diyos sa Kanyang kahabagan na tayo po ay nabubuhay hanggang sa oras na ito at sa Kanya rin namang kaawaan na tayo po ay Kanyang pinatnubayan sa mga nakaraang araw at mga taon na ating nilakaran. Sa ating paglilingkod sa Diyos, dapat ay lagi tayong manghawakan sa Kanyang mga salita sapagkat ito ang magiging patnubay natin upang lalo po tayong maging karapat-dapat sa ating mga ginagawang paglilingkod. Sa oras na ito, ang ating pong teksto ay ang nasa sulat ni Apostol Mateo sa Kapitulo 24 at talatang 44 na ganito po ang nakasulat. Kaya nga, kayo ay magsipaghanda naman, sapagkat paririto ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino po ang nagsasalita sa talata? Ang ating Panginoong Hesukristo. Sino po ang partikular na Kanyang kausap nang sabihin niya ang Kanyang pahayag? Ang mga alagad sa makatwid bagay ang Kanyang mga apostol. Ano po ang sinabi ng Panginoon sa mga apostol? Kayo ang wika ay magsipaghanda naman. Bakit inatasan ng Panginoon na magsipaghanda ang mga apostol? Naroon din po sa talatang aking binasa, sapagkat paririto ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Meron palang paririto ayon sa salita ng Panginoon. Ito raw po ay ang Anak ng Tao. Ayon pa rin sa Panginoong Hesukristo, kailan paririto ang Anak ng Tao? Doon po sa aking binasa ay malinaw, sa oras ang wika na hindi ninyo iniisip. Ano po ba ang ibig sabihin nung mga salitang paririto ang Anak ng Tao sa oras na hindi nyo iniisip? At sino ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo na Anak ng Tao na paririto o darating? Sa talatang 42, ating pong basahin, mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Sino po yung Anak ng Tao na paririto o darating? Ayon din sa pahayag mismo ng Panginoong Hesus,
Yun daw po ang Panginoon ng mga apostol. Sa makatwid bagay ang ating Panginoong Hesukristo. Nung sabihin ng Panginoon na ang anak ng tao ay paririto sa oras na hindi nyo iniisip, ano po ang kahulugan ng nasabing mga salita? Ang wikang Panginoon ay paririto sa araw na hindi ninyo nalalaman. Yung po kasing araw, binubuo ng mga oras yun gaya ng ating natalakay sa nakaraang video natin. Kaya yung salita ng Panginoon na paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip, ibig lamang sabihin nun hindi nalalaman maging ng mga alagad ng Panginoon kung anong panahon, kung anong oras, kung anong araw muling paririto ang ating Panginoon. Bakit po sinabi ng inyong lingkod na muling paririto? Sapagkat nagpunta na nga rito ang ating Panginoon nung una. Ngayon, kaya yung salita niyang paririto ang anak ng tao, kung sabihin ng iba yan ay ikalawang pagparito o muling pagparito. Meron po bang nakaalam niyan na tao? Kung yung mga alagad mismo, yung mga apostol na malapit sa ating Panginoon, sinabi ng Panginoon, hindi ninyo nalalaman ang oras at hindi ninyo alam ang araw ng pagparito ng Panginoon. Ang tanong, saan po ba manggagaling ang Panginoon? Sa kanyang muling pagparito. Ayon po sa talata ng Biblia, basahin natin dito sa Juan 3:13, ganito po ang nakasulat. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Nasa langit yung Panginoon Umakyat siya doon sapagkat doon din po siya nanggaling. Sabi mismo ng Panginoong Hesus. Ngayon, naroon daw ang anak ng tao sa langit. Ang anak ng tao ay nasa langit. Kaya matitiyak natin yung sinasabing pagparito ng Panginoon. Sa makatwid bagay ang ating Panginoong Hesukristo na wala pong nakaalam maging ang kanyang mga alagad, siya po ay magmumula sa langit. Mga magulang at mga kaibigan, maliwanag po yung talata, kaya yung mga humula ang sabi ko po. At meron pa ring iba na humuhula yata na alam nila ang pagparito ng Panginoon, ligaw po o sinsay ang nasabing mga turo o aral ng mga nasabing pangkati ng relihiyon. Gaya po ng mga saksi na hindi lamang 5 beses hinulaan ang pagparito ng Panginoon. Noon daw pong 1914 darating, wala naman, mintis. Noon daw 1918 darating, sablay na naman. 1922, kung hindi ako nagkakamali ng pantanda, 1975, ang dami ng beses na humula ang saksi.
puro mintis, sablay. Kasi po, wala nga nakaalam eh. Meron ding isang iglesia, sa bagay, na-dissolve na ito na ang hula darating daw si Kristo ng Enero 1, 2001. Sablay ito. Mintis po ito. Bakit po? Magdadalawampung taon na yung sinasabi nilang Enero 1, 2001. Wala naman yung sabi nilang pagparito ng Panginoon. Ito po medyo mapangahas ang kanyang hula o prediksyon. Kasi pati minuto alas 12:01, ba? Pati oras, minuto. Pagkatapos yung araw, Enero 1, 2001, alas 12:01. Biruin nyo. Labag na labag sa nakasulat sa Biblia. Ang sabi sa Biblia, walang nakaalam ng oras at araw. Pero yung iglesyang ito, hinulaan ng oras, hinulaan ng araw, hinulaan ng taon. Ano pong nangyari? Mintis, sablay, sinsay. Ang alam ko ay dissolve na itong iglesyang ito, pero nag-reorganize pa uli, mga magulang at mga kaibigan. Medyo makapal din ang kanilang paninindigan. Kahit na mali ang kanilang mga hula. Biruin nyo, hinulaan, Enero 1, 2001. Magdadalawampung taon na yun. Wala yung sinasabi nilang pagdating ng Kristo. Nag-reorganize pa. Ang ginawa nila, yung iglesia nila na gumagamit ng pangalang Diyos at Kristo, nilagyan pa ng PI nung sila ay mag-reorganize. Ano po ba yung PI? Pandaraya ito. Pagkatapos, hindi pa nasiyahan. Ang ginamit naman na taguri sa kanilang iglesia nung mag-reorganize, yung pinakabanal. Kabanal, bangagan, mga magulang at mga kaibigan. Hindi ba dapat sa mga ganyan, na sinsay, mintis ang hula, magkaroon ng kaunting kahihiyan at sila po ay mag-reassess, pag-isipan ang kanilang mga nakahihiyang mga aral na nagpapatotoo ayon sa Biblia na kapag ang hula ay hindi nagkatotoo, yan ay hindi kalooban ng ating Panginoong Diyos. Maliwanag naman po yung pagdating ng Panginoon, yan po ay walang nakaalam. Kaya nga ang sabi, magsipaghanda kayo. Yan pong paghahandang iyan ang isusunod nating pag-aralan.